Patuloy ang panawagan ng Simbahang Katolika para sa masusing pagbibigay kaalaman sa publiko kaugnay ng planong pagpapatayo ng nuclear power plant sa bayan ng Labrador, Pangasinan dahil sa mga posibleng panganib nito sa kaligtasan, kalikasan at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ayon sa Diocese of Alaminos sa pangunguna ni Bishop Napoleon Sipalay Jr., nasa yugto pa lamang ng pagbibigay impormasyon ang usapin at mahahalagang mailahad hindi lamang ang mga sinasabing benepisyo ng proyekto tulad ng mas murang kuryente at kaunlaran, kundi pati ang mga posibleng masamang epekto nito sa pangmatagalan. Ipinunto rin ng obispo na bagamat kinikilala ng simbahan ang pangangailangan ng kaunlaran, hindi ito maaaring isulong kung kapalit naman ang panganib sa buhay, kalusugan at kapaligiran. Isa sa mga pangunahing binibigyang diin ng simbahan ang usapin ng kaligtasan, lalo na't kinikilala mismo ng mga nagsusulong ng proyekto ang pagdaan ng isang fault line sa Labrador. Bagamat may pangako umanong makabagong teknolohiya, nananatili ang posibilidad ng sakuna batay sa mga umiiral na pag-aaral na maaaring makaapekto hindi lamang sa Labrador at Kanlurang Pangasinan kundi maging sa mga karatig lugar tulad ng Zambales at La Union sakaling may mangyaring aberya. Giit din ng simbahan, mahalagang isaalang-alang ang tinatawag na intergenerational justice o katarungan para sa susunod na henerasyon. Ayon dito, kung ang nuclear waste ay mananatili sa lugar sa loob ng libo-libong taon, ang mga kabataan at mga susunod pang salinlahi ang magdadala ng bigat ng desisyong ginagawa sa kasalukuyan. Kaya dahil dito hinihikayat ang publiko na huwag lamang tingnan ang panandaliang benepisyo kundi ang pangmatagalang epekto sa kinabukasan ng bayan at lalawigan. Sa halip na nuclear energy, patuloy na isinusulong ng simbahan ang paggamit at masusing pag-aaral sa renewable sources of energy na mas ligtas at mas angkop sa kondisyon ng Pilipinas. Hinikayat din ang mga opisyal ng pamahalaan na panigan ang mas maingat at makataong desisyon para sa kapakanan ng mas nakararami, lalo na ng mahihirap at pinakaapektado. Nagsagawa rin ang simbahan ng signature campaign for anti-nuclear power plant at motorcade upang isulong ang kanilang panawagan. Sa huli, iginiit ng Diocese of Alaminos na si Father Salipay Jr., ang paninindigan ng simbahan ay nakaugat sa pangangalaga sa tao at kalikasan at sa pagsusulong ng kabutihang panlahat. Ayon sa kanya, ang pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan at sa kinabukasan ng susunod na henerasyon ay bahagi ng mas malawak na misyon ng simbahan sa pagtataguyod ng katarungan at malasakit sa lipunan. Ating alamin ang buong detalye o ang buong pahayag ng Diocese of Alaminos na si Father Salipay. Kaya nasa stage tayo ng na we have to inform the effects of this planned construction for nuclear power plant. Gumawa na rin statement yung mga obispo natin sa Metropolitan dito sa Lingayen, Dagupan, kasama ng lahat ng obispo sa Northern Luzon, kasama ng mga officials sa buong Pilipinas. Naniniwala tayo na we are for lower electricity, no? We are for development, but not for the possible disadvantage, no? Effects dun sa ating mga future generation rin. How can we keep the waste of having nuclear waste in the area? At alam naman natin na kahit naman sila, yung mga proponents nito nuclear power plant, admitted na alam nila yung yung Zambales fault, no? Crossing through Labrador. They promise us a very good technology, pero I think we have made the research, mga bishops namin, na up to now hindi talaga foolproof yun. Possible pa rin talaga magkaroon ng possible destruction. And we understand, I'm not a scientist, pero if we make a research, it will really affect not only Labrador, not only Western Pangasinan, goes even to Zambales pagdating sa possible destruction. I hope the people also understand marami madi-displace kasi when they have to put up the plant, maraming bahay na i-alisin. Hindi naman malaki itong Labrador. And they're not even telling us kung saan nilalagay yung plant. So may mga tao madi-displace, may mga bahay na masisira. Even before whatever possible effect of the possible leak of the plant. So I think people should be informed. Kasi hindi naman pwedeng the present development, what will happen to the future? How many of our young people in the future will suffer if we are not going to make a stand?
Pati naman ang simbahan, the church with Laudato Si would like us to focus more on renewable source of energy. Marami sa Pilipinas yan. And I think you have to explore that area. And I hope the parishioners of Labrador, our people in Labrador, our government officials especially, should always take the side of what is more prudential, no? which is safer for our people in Labrador and even the whole of Pangasinan and even our neighboring La Union, which may be affected if ever something happens on this nuclear power plant. So we are still in the stage of informing our people. No? If they are only given the beautiful side, but we have to see the other side and make a balanced decision. I think it's not only for the official, no, but the call of the bishop is to follow, no, what is good for everyone, hindi lang good for those who are going to take advantage. No? Good for everyone, common good of everyone. That is what we are standing for. I think they're informed only of the beautiful side, no? But yes, we are for development. We are for lower electricity bill, but there are other ways, other means for that renewable source of energy. And I'm calling for that renewable source of energy for our place in Pangasinan. But when we met with Congressman Mark Huangco, he informed us in November 2 of last year na before they were able to get consent, no, 65%. But because of knowing that there is a fault line crossing through Labrador, they're asking again for consent of the people. That I don't know the development. I think we will meet the officials to get the information also. But what we would request our residents of Labrador is really to see the whole picture, no? Not only the short-term development. Meron din tinatawag na intergenerational justice. Ito yung justice na hindi lamang ibigay ang nararapat sa mga tao ngayon, ibigay din nararapat sa mga generations to come. If the waste material will stay with us with thousands of years, yung mga kabataan, yung future generation will also suffer. Are we going to give that waste to them? Are we going to give them a future Labrador and Pangasinan that will not be helpful for them? So we have a responsibility, no, of intergenerational justice. Now we have to act on it. Invite everyone, no, to listen, no, to the call of our bishops, to stand for a renewable source of energy, to stand for what is prudential, no, anong dapat na gagawin, no, pagkakabuti ng marami, hindi naman ang iilan. I'm not saying na they're after for corruption, they're after for advancement. I think they're also after for development. But let us work together for the common good of our people, not to destroy our environment. We're not only caretakers of our present environment, we're caretakers of the environment that we will bring and give it to the future. So, itong nuclear power plant, ang tingin ko talaga dyan, kahit sinong tatanungin mong scientist, kahit yung sinong mga doktor dyan sa aming lugar sa Alaminos, alam nila, hindi makakabuti sa mga tao in the long run. No? Ang simbahan naman kasi tumatayo tayo kung saan ang ating mga lalo na mahihirap na mapektuhan. We have to stand for those who suffer. Ang preaching of the gospel kasi hindi lang naman yung magdadasal sa simbahan o kaya we encourage people to practice their faith. Ang preaching of the gospel is integral. Ibig sabihin, ang preaching of justice, ang karapatan ng mga tao, lalong mahihirap, integral to the gospel. So we stand for that. Pahayag ni Bishop Sipalay na kanilang isinusulong ang karapatan ng mamamayan at syempre para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon bilang bahagi ng mas malawak na misyon ng simbahan sa pagtataguyod ng katarungan at malasakit sa buong lipunan. Samantala, mayroon ding mga residente mula sa Karatig Bayan sa na hindi sang-ayon sa pagpapatayo ng nuclear power plant sa Pangasinan. Ayon kay Noli Soriano, isang radiation therapist na makaaapekto ang nuclear plant sa kalusugan ng mga mamamayan. Ating alamin ang kanyang naging pahayag. Kahit taga-Alaminos po ako'y tutol talaga kasi sa usaping nuclear, parang may kalaban ka hindi mo nakikita yan eh. Para tulad sa pag-aaral ko rin kasi radiation therapy ako, yung radiation kasi hindi nakikita talaga ang kalaban yan. Kaya mahirap yung kalaban mo hindi nakikita. Kaya masama talaga yan lalo yung sa mga basura sa nuclear. Kaya tulad tingnan mo yung nangyari sa Bataan, tinututulan kasi marami nang nangyaring yung insidente na nakakasama talaga sa
kalikasan yung pagpapatayo ng nuclear. Sa tingin ko sa ano yan, sa usaping financial yan eh. Siyempre may mga negosyante gustong kumita. Kaya yan ang aking pagtingin sa ganyan. Sana bago pumayag o kaya tumutol, dapat pag-aralan din para yung ating stand ay totoo. Samantala, kaisa rin ng simbahan ang Kabataan Party List Pangasinan. Ayon sa ating nakapanayam na si Angelo Tejoso, ang coordinator ng Kabataan Party List Pangasinan, ang pagpapatayo ng nuclear power plant ay maaaring panibagong pagmulan o pag-ugatan ng korupsyon sa bayan dahil aniya ay mahal ang gugugulin sa gagawing nuclear power plant at makakaapekto rin sa kalusugan at kalikasan sa bayan. Ating pakinggan ang kanyang naging pahayag. Actually, marami namang rason na tinitingnan natin kung bakit ba natin tinututulan yung nuclear power plant sa Pangasinan. Pero yung pinakamahalaga dito, especially tayong kabataan, ay nakakasira ito sa kalikasan. At tayo mismo yung kabataan kasi na magmamana mismo ng kalikasan sa mga susunod na taon tapos panahon. Kaya ayun, nakikita natin na nakakasira ito sa future ng kabataan tapos sa mismong kalikasan ng Pangasinan. Sa nuclear power plant kasi ngayon is mas titignan nila ito na form na another budget, which is another corruption. Na maganda yung sinabi ni Bishop na ang dami ng ghost project, tapos kung mas mapatayo pa yung nuclear dito, mas maging ghost town pa siya. So ano ba yung inaasahan natin na naman sa nuclear power plant? Bukod sa ginawa sa Bataan Nuclear Power Plant, nakikita natin na another form of corruption po na naman, pagnakaw ng mga budget, na kesa napupunta yung budget sa mga eskwelahan natin, sa mga states universities, na patuloy na binabawasan yung budget, napupunta sa mga proyektong ganito na nakikinabang lang naman yung ilan at hindi yung kabuuan ng kabataan mismo at ng mga mamamayan natin dito sa Pangasinan at sa buong Pilipinas. Para sa atin, nananawagan yung Kabataan Party List Pangasinan at buong mamamayan ng Pangasinan na tutulan po natin yung pagpapatayo ng nuclear power plant sa ating probinsya. Mahalaga na itong laban na ito ay hindi lamang na nanggagaling sa kabataan na pati lahat po ng mga sambayanan mula po sa kababaihan, sa mga matatanda, sa simbahan mismo, na tayo po ay tututol at lalaban sa mga gantong klaseng mapanirang proyekto sa ating probinsya. Sa kabuuan, patuloy na umiigting ang diskurso hinggil sa planong pagpapatayo ng nuclear power plant sa Labrador, Pangasinan, kung saan malinaw na nangingibabaw ang panawagan para sa mas malawak, malinaw at balanseng pagbibigay kaalaman sa publiko. Sa pangunguna ng simbahan, katuwang ang ilang sektor ng komunidad, mga eksperto at grupo ng kabataan, binibigyang diin ang kahalagahan ng paglalagay sa sentro ng anumang desisyon ang kaligtasan ng mamamayan, pangangalaga sa kalikasan at katarungan para sa susunod na henerasyon. Habang kinikilala ang pangangailangan ng kaunlaran at sapat na supply ng enerhiya, iginiit ng mga tumututol na hindi ito dapat isulong kung magdudulot ng pangmatagalang panganib at pasanin sa hinaharap. Sa huli, nananatiling hamon sa pamahalaan at sa mamamayan ang masusing pagtitimbang sa lahat ng aspeto ng proyekto upang matiyak na ang anumang hakbang ay tunay na magsisilbi sa kabutihang panlahat. Para sa programang Bombo Musikahan, Patrol numero 2, Bombo Jaira Anca nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!